Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Nagkagulo sa mga taga-suporta ng administrasyon at ang mga dating kaalyado nito matapos magkasagupa ang dalawang kampo ng isang protesta na nauwi sa marahas na bangayan. Ang mga Duterte diehard supporters or DDS at mga loyalista ng kasalukuyang administrasyong Kuting ay napalitan ng batuhan ng salita at sa ilang pagkakataon pisikal na kumprontasyon. Ang tensyon ay nagsimula nang maglabas ng magkasalungat na pahayag ang dalawang kapo patungkol sa mga pamamahala ng bansa. Ang DDS na tila dismayado sa ilang patakaran ng administrasyon ay nagpahayag na kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng isang rally. Sa kabilang banda, dumalo rin ang ilang mga Kuting loyalist upang ipakita ang suporta sa Pangulo. Ngunit nauwi ito sa matinding bangayan. Samantala, nakunan ng video si unang ginang Lisa Tanas Mags na tila masayang nakangiti habang nanonood ng kaguluhan mula sa isang pribadong sasakyan. Ang kanyang presensya ay lalong nagpainit sa sitwasyon ayon sa mga saksi. Dumating din si Vice Presidente Inday Sara upang pigilan ang kaguluhan, ngunit nahirapan itong magkasundo ang mga dalawang panig sa kanyang maikling panawagan. Hinimok niya ang mga tao na magtulungan at iwasan ang karahasan, subalit nila hindi nagdulot ng epekto sa mainit na emosyon ng mga nagpoprotesta. Samantala, napansin ng publiko ang kawalan ng presensya ni Pangulong Kuting Jr. sa kabila ng ekskandalong ito. Maraming nagtanong kung bakit tila nagtatago umano siya sa gitna ng tensyon na lalo pang nagdulot ng pagdududa sa kanyang liderato. Patuloy ang panawagan ng publiko para sa mas malinaw na aksyon mula sa administrasyon upang marisolba ang tumitinding pagkakahati sa pagitan ng mga sumusuporta at bumabatikos sa gobyerno. Ang naganap sa EDSA ay magdagbigay diin na mas malalim na isyong pampupolitika na kailangang harapin ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pinutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. O rin pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Ni Sal Panelo. Ha? Marami daw nangangamba o kinabahan, ha? Sabi ng mga mga bayarang vloggers. Kinabahan daw yung mga DDS vloggers. Kinabahan daw yung mga kilusan ng maisog. Kinabahan daw yung taong bayan dahil may rally para kay BBM. Alam nyo, nung narinig kong may rally para kay BBM, sabi ko, matingnan nga yung mga itsura ng mga tao. Hanggang anong oras kaya yung rally? Matapos kaya ng alas 5 yan, siyempre alas 5, tapos na yung trabaho, di ba? Uwi yan na. O pinaka-maximum niya na alas 6. Diba? Yan bang mga yan ay may dalang pulang bandila? Leaders ay kinausap po ng Presidente. Oo, Ang sabi daw nila. Sandali. Alright. Dito po mga ka-reaction. Makikita po natin dito kung may dala-dala silang mga pulang bandila. Sinasabutay na naman ako ng mga loyalista. Ang ibig ko po sabihin dito, pag may nakita kayo mga pulang bandila na para mga komunista, yan po ang tinatawag nilang ano. Diba? Ngayon, mga ka-reaction, doon sa rally para sa ating VP Sara Duterte at para sa bayan, wala kang makikita ng ganyang kulay na bandila. Bawal ang mga komunistang terorista dyan sa rally ni VP Sara. Alright, umpisahan natin ha, mag-react po tayo sa ginagawa nilang pag-rally, okay? Basta protect PBBM lang, yan ang sinisigaw nila. Di ba? Medyo malayo-layo rin yung narating natin, Boss Pax. Pansinin po ninyo yung mga kasama nilang mga realista
parang wala silang inihintay kundi yung alas 5 ng hapon. Kaya masyadong organized, walang talagang organisado. Para yatang gustong subukan ng ang INC. Alam nyo, noong narinig po nilang mag-welga o magsasagawa ng peaceful rally, prayer vigil, ang mga iglesia, ano po sila, nagmadali silang magtawag ng mga tao sa bundok para bumaba at mag-rally. Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ito po ang ano ni Tita Cart, si Boss Pax. Grabe. Bumerara. Maririnig po ninyo, BBM, ipaglaban. Ano yun? Anong tunog yun? Komunista? Anong tunog yun? Mga aktivista na mga teroristang komunista, gano'n. Sabi ko na sa inyo napasok na ang gobyerno natin, ang utak ni Bobong Marcos. Ayun ang pakinggan nyo. Ting pa dito maya-maya siguro mga kababayan. O narinig nyo, Bongbong Marcos, ipaglaban! Bongbong Marcos! Gano'n. Pakinggan nyo. Kaya lang ang problema dito, sasabihin ng iba, may mga kabataan, di ba? Kaya mga kabataan na yan, dapat makialam na rin. Kung susuporta lang naman, hindi naman po sila maninira sa ating gobyerno, hindi rin sila tutuligsa. Ang mga kabataan na to nakasama, sigurado po, magiging... Nakikita po ninyo yung pagkakaiba ng mga rallyista na yan sa mga rallyista na supporter ni... Baka ito, malamang to, mga pipi Sara din to di ba? Ang mga nandyan, palagay ko, mga BP Sara lang yan. Pagdating ng alas 6, nandun na sa EDSA yan. Di ba? Diba? Kukuha lang sila ng punan dyan. Ayan tingnan mo. Maayos ang ating mararating. Philippines. Sabi nila, BBM, ipaglaban para saan? Alright, ganda ng mga rally ninyo sige. Grabe. Grabe daw, para walang katikas-tikas. Alam niyo yung mga spontaneous na damdamin ng tao sumisigaw. BBM, BBM, hindi parang komunista. BBM, ipaglaban. Ano yun? Ay, alright. Dami. Nakakaubos ng hangin. Kaya kita nyo yung mga kapulisan natin dito, nandito rin nakabantay kasi alam po nila, they are expecting na marami talaga pong dadalo ngayon dahil meron naman po tayong permit. At hindi kayo mga problema dito dahil meron naman tayong portalet at hanggang alas 6 lang ang ating... Sabi ko na sa inyo hanggang alas 6 lang yan, tapos na trabaho alas 6. At hindi kayo mga problema dito dahil meron naman tayong portalet at hanggang alas 6 lang ang ating permit. Narinig po niyo kung ilan lang yung sumisigaw? Yung mga sumisigaw na yung galing pambundok. Grabe. Mga kababayan, tatayo talaga yung balahibo mo dito, makikita mo. Anong balahibo tatayo sa'yo? Tingnan mo yung mga tao, walang pakialam. Wala silang pakialam, walang spontaneous na ang suporta ng mga tao dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin ng iba, may mga nabayaran dyan o kaya sila sumama. Hindi po natin alam kasi wala naman tayo nakikita, di ba? Ikaw ba hindi bayad, ulol? Ikaw hindi bayad?
Ganda eh, no? Galing oh. Dito tayo sa ano, medyo may mauupuan Ayan po yung taga-Sigaw, yung nakaitim na yan, yung may awak na trompa. ng konti. Kasi nakakapagod din po ang layo ng inabot ng mga supporter ng ating Pangulo dito. Galing yan, no? Walang iya kayo, niloloko nyo yung mga sarili ninyo. Nandiyan kayo, sa puso ninyo si VP Sara Duterte. Okay lang yan, tanggapin ninyo, ilang oras lang naman, alas 6, tapos na, oh. Tapos diretso na kayong EDSA. Ay, huwag na pala kayong umalis dyan, nandyan na kayo. Saan yan? Tayo? Hindi ko nakita. Sa mga nagpakulay, mga ka-GPnatics kay Tita Karks doon sa iba, hindi ko talaga nababasa, hindi ko nakikita na may nagpapakulay. Kasi hindi ako doon nakatutok. Nakatutok po ako sa mga kababayan natin dito na sumusuporta po sa ating Pangulo. Yan o. Diba? Parang mga komunista, BBM! Ipaglaban. Wala na yung eleksyon ng panahon ng eleksyon. BBM! 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 Ngayon naging komunista na. Ano na ngayon? BBM! Ipaglaban! Ayan. Oh. Oh. Walang sumisigaw sa kanila basta't iniintay lang nila yung alas 6. O merong isang oras na lang sila tapos na yan. Ang alam ko dito yung iba, mga taga-Krami lang, mga kababayan, kung di Diba? ako nagkakamali kasi yung iba namumukhaan ko. Oh, di ba? Namumukhaan mo lahat yan, boy. Taga dito lang din yung iba dyan. At least makikita natin na talagang todo ang suporta nila sa ating Pangulo. Oh, talagang ano na, yung mga sumama po dyan, nakita nyo para mga wala sa sarili. Ayan, parang wala po sila sa kanilang mga sarili. Nakita po ninyo yun, mga kareaksyon. Walang power. Wala pong power yung mga pumunta doon. Akala mo pumunta sila doon para lang pumunta doon at naghihintay ng oras, gano'n. Nasa magandang lagay na yung mga yan. Tapos gumawa pa sila ng palabas. Doon daw sa mga Sara supporter, may mga bayaran. Meron pa silang mga listahan, 200 pesos. Ito naman. Ano mga yan? Komunista yung mga yan. Pulang bandilaw. Diba? Mga komunista yan. Mga pulang bandila yan. Oh. Sabi ni JDB, itong dati ito, yung may mga hawak na mga pula na yan, ay mga kakilala raw niya. Uy, ulol. Paano mo magiging kakilala yan? Taga-bundukan mga yan. Dati niyang mga kasama nung panahon na bata-bata pa siya. Mga kaklase daw niya ang iba. Tingnan po ninyo yung mga itsura ng mga nagrarally dyan. Walang alam nyo kung yung mga Duterte yan, supporter, nagsisigawan na yan. Duterte! Duterte! Wala eh! O, tingnan nyo. O, wala o. O, naghihintay lang ng oras yan, uwi yan na o. Oh. Ayan. Yan, lahat po ng nakikita nyo dito ay pro-government, mga ka-GPnatics. Mukhang napapagod na si Pak sa akin, kataga-sunod. Di ba? Tingnan nyo, upo-upo pa yung mga nagdadala ng bandila. Walang kagana-gana. Oh. Ano pong pagkakaiba ng mga yan sa mga supporter na nandun sa EDSA, yung nasa EDSA, yung hindi Sara supporter. Yung mga Duterte supporter, anong pagkakaiba? Yung mga Duterte supporter hindi bayad. Yan ay mga bayad, pero Duterte yung mga yan. Siyempre, pang sahing mamaya. Ayan o, nasa 4,600 na ang live viewers natin. Mga ka-GPnatics, ako po ay nananawagan na please support by liking this video. Parang wala pong walang power. Walang power yung mga people dyan.
Yung people's power na ginagawa nila, yung people walang power. Nakaupo, nakatayo, wala sa sarili, inihintay yung alas 6. Walang mag-o-overnight sa mga yan. Walang aabot ng alas 10, pustahan tayo. Kung kailan, sa bagay, marami namang akap tsaka Ikes ba yun? Oy, tambalos-los! Ilabas mo yung pera para dumami yung tao dyan! Nakakaya naman yung mga taong dinala nyo, walang kayang enthusiasm gano'n. Walang power yung people. Huwag na kayong magwelga kung ganyan lang ginagawa ninyo. Nagmumukha lang kayong katawa-tawa. Wala sa ayos ang ginawa niyong rally, ha. Mga inayupak kayo. Nandamay pa kayo. Tingnan nyo. Basta protect PBBM lang. Yan ang sinisigaw nila. Wala nga sila sinisigaw. 4 na katao yung sumisigaw. BBM. Tapos yung 4, ipaglaban. Ganun. Tonong terorista yun. BBM. Ipaglaban. Tonong komunista yun. Yung mga NPA na terorista, ganyan ang tono. Yan Diba? Medyo malayo-layo rin yung narating natin, Boss Pax, ha? Nakita po ninyo yung mga tao. Napansin ninyo ang kanilang mga body languages. Body languages, no? Kasi plural, no? Nakita po ninyo yung kanilang mga pananalita ng kanilang mga katawan. Oy, BBM, ayusin mo yung organized rally nyo, ha? Magdala naman kayo yung mga parang naka-high. Yung talagang pag nandiyan sila, high na high. Hindi yung naka-low sila, parang down na down. Ito po ang ni Tita Cart, si Boss Pax. Wala matatamlay. Putang ina. Tapos yung mga yan sisigaw, Duterte! Duterte! Nakipag-unaan sila sa iglesia. Ha? Rally versus rally. Puprotektahan daw si BBM mga ka-reaction. Grabe. May... Tingnan mo yung mama, masakit na yung likod. Sabi niya, hindi ba bala sa is? Isang oras na lang, Brad, makakalaya ka na dyan. Darating pa dito maya-maya siguro, mga kababayan. Di ba? Wala po silang pakialam doon sa sumisigaw na Bongbong Marcos. Yung 4 na tao lang niya sa likod. Wala silang pakialam, Kaya lang, ang problema dito, sasabihin ng iba, may mga kabataan, di ba? Ganyan ba yung mga nagkikipaglaban? Tignan nyo, parang nagkikipaglamay. Yung nagrarally po nila, parang nagkikipaglamay. Hindi nagkikipaglaban. Kaya mga kabataan na yan, dapat makialam na rin. Kung susuporta lang naman, hindi naman po sila maninira. Iniikayat niya yung mga kabataan na sumuporta dito. Anong masarap isigaw? BBM o Duterte? Pakinggan ninyo. BBM. BBM. Walang power. Ito, Duterte. 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 Inday Sara Duterte. Walastik ang mga to, no? Mawalastik. Anyway, tantanan natin sila. Sige, magwelga kayo dyan. Basta tama ang bayad, ha? Tama ang bayad. Hindi kayo mga bayaran. Okay. Ayos lang yan, mga Duterte yung mga yan. Alam ko. Lukuhan na yan, di ba? Sabi lang, lukuhan. O sige, bayaran nyo kami. Pero sa puso't isip namin si Sara Duterte.
Anyways, Attorney Sal, pasok. The political agenda is to eliminate BP Sara for the 2028 presidential election at all costs. Naniniwala ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay Mantakin po ninyo. naglalayong mapigilan itong tumakbo sa 2028 elections. Kaya sa tingin ni Attorney Panelo, magtutuloy-tuloy ang Mantakin ninyo lahat ng mga nag-i-impeach kay Madam Inday Sara. Mga front po ng mga komunistang terorista. Ang mga legal front nila ngayon na nagpapabagsak ka sa BP Sara. Di ba mapapaputangin na ka talaga yun, no? Oh. pagsusulong ng impeachment dahil ito naman aniya. Oo. Putangin na naman, tignan mo. Sino-sino yung mga yan? Brosas, Manuelita, Castro, De Lima. Ang nasa political Putangin na. Si Babalo, nandun na yun, si Babalo. Oh, si Renato Babalo. agenda ng mga grupong O yan, si Colmenares. Oh, puro mga uod yan eh. Puro mga anay na, yung sa bayan. Anong pangalan nun? nakakapamayani sa ngayon. Hindi na rin umano siya nagulat nang mayroong maghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ako sinasabi ko na ever since, tuloy ang impeachment. Tuloy na tuloy yan. Walang kaduda-duda yan. Okay? Hindi mo mababago na yan. Diretso na yan. Unless na magkaroon ng kidlat ng kaliwanagan. Bawat isa. Pero I doubt it. It's there. Political agenda nga. Ngunit Oy, para sa bagong alyansang si idol yan, si Jel, ano ba pang apelido nito? Neresina. Jed Neresina, yan. Oh. kabayan, hindi politikal ang kanilang agenda sa pagsusulong nila ng impeachment laban kay VP Duterte. Ang habol umano nila ay mapanagot ang sa tingin nilang may kasalanan, lalo na nga kung may kinalaman na sa kaban ng bayan. I think ang agenda namin Diba si ano yan? Si Renato Reyes. Ha? Si Renatong matulis ang baba. dito is for accountability. The removal of the Vice President is only the outcome of the impeachment proceedings, and I think it's well within our rights as citizens to seek accountability when public funds are involved. Diba? Nakakasuka. Yung mga sinupil ng Pangulong Duterte at ni Madam Inday Sara nung nakarang administrasyon, sila ngayon ang mga namamayagpag. Pera ng taong bayan, yung nawawala o hindi ma-account o hindi tamang ginastos, I think may batayan naman tayo. Paliwanag ni Renato Reyes, Secretary General ng Bayan, marami silang nakitang pinagkagastusan na walang kinalaman sa kahit anong confidential activities o information gathering ng Office of the Vice President. Paano ka nag-conduct ng intelligence and information gathering sa last 11 days of the year na may 4 na holidays, so you only have 7 working days to conduct so-called intelligence information, intelligence operations, information gathering? Who are these people? Bakit pare-pareho yung handwriting? Alam niyo po, ang nangyayari ngayon, talagang orchestrated. Wala namang problema kahit 1 billion pa yan, kaya kong gastos sa isang araw yan eh. Hindi naman ibig sabihin sa isang araw, ginastos mo yun, na-consume na lahat yun. Hindi. Malay mo, preparation for the coming months or year, na yung the whole year na pondo para do sa mga intel. Pagkakasulat ng mga acknowledgement receipts. Why are you spending 16 million pesos for safe houses? Bakit ka bumibili ng office supplies, tables, and computers that have nothing to do with intelligence operations or information gathering and against the existing guidelines? Samantala, nagpakita rin ng Partido Lakas ng Masa ng suporta sa impeachment laban kay VP Duterte. Ayon sa presidente nito na si Calio de Guzman, ang magagawa lang nila ay ang pagkilos at pagsuporta sa nasabing hakbang. Tindig namin ay yung papa-impeach talaga. Sana hindi lamang si Sara,
Kasi marami naman yung mga kurap din sa loob ng Kongreso. Ang problema lang na single out, no? Pero anyway, yan kay Sara dapat suportahan at kung may mga kaso pang ilalabas para din sa iba pa na kurap din, dapat maisulong. Dagdag pa ni De Guzman na sila ay naniniwala na sapat na ang 2 reklamo o kaso laban sa Vice-Presidente, ngayon na kanilaan niyang susuportahan para magtagumpay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo. Nagtataka naman ako kay Tatang Salpanelo, bakit sumama pa siya dito sa tatlong yan? Para lang magpaliwanagan, ganoon. Kaya mo bang paliwanagin yung 2 yan? Si Lodi tsaka yung si Renato. Anong saysay na nandiyan ka, Manong? Anyway, desisyon mo yan. Kung talagang pwede mong ipaglaban si Madam Inday Sara, sa 2 yan, o sa 3 yan, hindi ko kilala yung isa. Diba? Anyway, nandiyan na yan. Kailangan nating harapin. Ito ang tinatawag na baptism. Ano bang tawag doon? Pagbabaptize sa fire. Baptism of fire ba yun? O, yun. Dinadaan na po sa apoy ang ating vice-presidente para pag nandun na siya sa Malacanang, talagang matibay, matatag, at alam na niya lumaban sa national stage. Medyo sanay kasi si BP Sara dyan sa Davao lang. So ngayon, medyo talagang parang tinraining siya ng mga komunista na to. Pagupong-pagupo niyan, alam na niyang galawan. Di po ba? Di ba mga ka-reaction, ganyan yun. Kaya naman tayo dito sa Reaction TVPH, hindi natin palalampasin ang mga ganitong yan. Basta protect PBB. O yan, yung mga ganyang pag-welga, napakarami nila. Na yan o. Lang, yan ang sinisigaw nila. Wala sumisigaw. Diba? Medyo malayo-layo rin yung narating natin, Boss Pax, Mga iglesia, mga kapatid, kaya ba nyo bang tapatan yung mga yan? Yung mga pro-impeachment? Kaya masasabi kong pro-impeachment ang mga yan, di ba? BBM daw ipaglaban. Kanino niya ipaglalaban si BBM? Ito po ang ni Tita Cart, si Boss Pax. Grabe. Ang mahirap po niyan, mga ka-reaction, dadating dyan yung mga DDS. Tapos yung 80% niyan lilipat dun sa DDS. Nakuha na yung bayad, di ba? Tapos na ang bayaran. Dito na kami, walang bayad dito, pero dito, prinsipyo. Di ba? Kaya napakahirap po talaga yung kalagayan ng gobyerno natin ngayon. Dahil hindi po hindi po pangkaraniwan yan. Hindi normal. Hindi normal. Meron pa silang alam na papelo-fellowship. Nagpanik sila, bigla nagpanik Nung narinig nilang yung iglesia ay magsasagawa ng rally. Takbuhan lahat sila dun sa Malacanang, meron silang manifest of support of sinisigurado nila yung 100% na bigayan. Bigayan na suporta mga inayupak. May 200 animal daw na pumunta sa Malacanang na nagpahayag ng full support sa Bobong Marcos. Ngayon, wala daw silang ginawa doon kundi mag-fellowship lang. Anong fellowship, di ba? Linilinaw lang nila ang mga lumalabong plano nila. Pinaplansya nila ang gusot na ginawa nila. Gusto nilang itigil ang simulaing wala namang kapupuntahan. Hindi nila alam tapusin ang istoryang ginawa nila. Pero meron na natapos yung kay Garma. Nandun siya sa Amerika, di ba? Na-detain daw. Hindi raw mapauwi dito si Garma kasi may problema sila kay Garma. Di ba si Alice Guo biglang uwi? Yun, wala.
Balita ko si Alice Guo wala ng kaso. Nakuha na ba lahat ng mga ari-arian? Yung mga ari-arian, nakuha na lahat to. Kung nakuha na lahat, wala ng kaso ganun. Tanong lang po yun. Ganyan po kalupit eh. No? Ganyan kalupit ang mga gawaing alam nyo na. Nakumpis ka na ba lahat yung mga pogo? Yung mga properties ng pogo. At saan nakapangalan na ngayon? Yun ang tanong. Saan na nakapangalan yung mga pogo properties? Malalaking buildings tsaka lupain. Sa gobyerno ba? Kay Tambaluslus ba? Kay Kokak ba? Kala ka siguro nila ng taong bayan ay mga mangmang. Balita ko si Alice Guo, akwit wala na daw, walang kaso. So pwede na daw tumakbuling mayor. Galing Galing. Kaya naman dito mga ka-reaction, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa